So nawa ang bawat isa ay handang makinig muli sa mga salita ng Diyos sa oras na ito. Let us pray. Iyuko natin ang ating mga ulo, minsan pa. O aming dakilang Diyos, Lord, muli kaming dumudulog sa iyong harapan, sa iyong paanan, na minsan pang dumadalangin sa iyo, Panginoon, na pagpalain mo po ang iyong mga salita. Ikaw po ang tumulong sa amin, sapagkat kung hindi ka tutulong, Lord, kung hindi ka kikilos sa aming kalagitnaan, at hindi ka magpapaunawa ng iyong mga salita, wala kaming anumang matatanggap sa umagang ito. Lord, wala akong magagawa kung wala ka. Isa lamang akong instrumento, Panginoong Diyos, isang putik, na kung hindi ka magsasalita, wala kaming matatanggap na anumang kaunawaan at kapahayagan. O kahit dalangin namin, dakilang Diyos, ikaw pang mangusap, at minsan pang gawing karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Kami ay nakatayo sa iyong habag at awa, sa iyong biyaya, sa iyong plano, sa iyong dakilang layunin, at sa iyo pong salita, Panginoon. Aming dalangin ito, aming samo, itinataas at ipinagkakatiwala sa iyo lamang, at hinihiling sa iyo pong dakila at banal na pangalan. At ito sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. And Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay malaya na munang makakaupo. Nais ko kayong batiin ng magandang araw at mapagpalang umaga at tanghali na po sa bawat isa atin. So tayo po ay magbasa ng banal na kasulatan. Hindi ko na po kayo patatayuin. Revelation chapter 5. Ang babasahin natin ay from verse 1. Ang buong konteksto natin ay ang buong chapter 5, chapter 6, chapter 7, hanggang chapter 8. So basahin nyo na lang yan, assignment nyo na lang, sapagkat ang 7 selyo at ang aklat na natatatakan ay nagpasimula ito sa chapter 5 at natapos po ito sa chapter 8, mga kapatid. Sabi sa verse 1, "And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with the 7 seals." Brother Jeremy, pwede mo bang ibigay ito kay Sister Mary Ann? So, sana po'y makinig kayong mabuti, mga kapatid, sapagkat ito po ay napakahalagang topic. At marami po tayong mauunawaan at may intindihan sa araw na ito. At alam naman natin na itong aklat na ito na may 7 selyo ay iniyakan ito ni Juan. Mamamaya ay mababasa natin yan, mga kapatid. So ang verse 1 ay nagpahayag na itong si Juan ay nakakita ng isang pangitain na doon sa nakaluklok sa trono sa langit, merong isang naroon na nakaluklok na may hawak na isang aklat. At ang aklat daw na ito ay nakita niya sa pangitain, tumagos ang kanyang paningin, sapagkat nakita niya hindi lamang yung labas na bahagi ng aklat na nasasaraduhan, nakarolyo, kundi nakita niya doon sa loob na may nakasulat pa. Kaya nga, backside and within. So meron ako ipapakitang larawan sa inyo, mga kapatid, plus Sister Mary Ann, mayroong folder dyan na 7 seals. So may ipapakita lang po akong larawan bago tayo mag-proceed para meron tayong imagination or background kung anong uri ng aklat ang binabasa natin at pinag-aaralan natin sa umagang ito. Hindi po ito isang ordinaryong aklat lamang, sapagkat sa Gregong salita, ang book na ito ay galing sa salitang Greek origin na biblion. Biblion, na ang unang ibig sabihin niya ay small book at ang pangalawa ay scroll. So hindi po ito kagaya ng aklat na meron tayo ngayon. Ang pangitaing ito ay naganap noong 96 AD, nung unang mga kapanahunan pa na kung saan ang ginagamit ng mga panulatan ay mga papyrus. Yung mga mahaba ito, sabihin natin na hindi ito gaya ng papel na meron tayo. Kapaki-plus mo, Sister Mary Ann. Ganito ang scroll, mga kapatid. So,
Well, dito wala tayong makitang nakasulat dahil sabi natin may liwanag. Ang pinapakita ko dyan ay merong isang humahawak ng aklat, ng scroll. Small book or scroll. So ganyan po yung mga aklat dati. Kung nanonood kayo ng mga movie ng sinauna, kapag nagpadala sila ng mga sulat, naka-scroll. Hindi yung Biblia or libro na meron tayo na ganyan na. Next picture. Next picture, Sir Mary Ann. So dito, isang scroll na meron ng nakikitang sulat. Kikita niyo po ba? May mga naka-imprinta, may nakasulat, mga kapatid. At kung mapapansin niyo, merong 7 selyo. So ganyan po ang pagkakalagay ng selyo, mga kapatid. Another, yung last. So parehas lang din naman, pero ang gusto kong ipakita ay isang scroll na may sulat sa labas na nakikita, na kapag inalis mo ang 7 selyo na yan, yung 7 tatak na yan, pag binuksan mo, meron pang nakasulat. Ibig sabihin kung papel na meron tayo, back to back. Diba? Pahingin ako ng isang papel na merong sulat. Sister Chichi, pumaknit ka yung hindi masyadong importante dyan. Kaya isang notebook, isang notebook na sulatan mo. Isulat mo yung pangalan mo. Sige, isulat mo yung pangalan mo. Isulat mo yung pangalan mo sa... Okay, tapos sa likod, ilagay mo rin yung sabihin natin, ilagay mo na lang works, yung word na works. At sin. Sin, kasalanan, sin. Okay, akin na. So, back to back, mga kapatid, dito, pangalan ni Chichi. Irorolyo ko. Ang paganito. Natago yung dapat ipakita natin yung nasa labas. Yan. Dito sa labas, may nakasulat. Ang nakasulat, works. At pinalagyan ko din po ng sin. May nababasa sa labas, at dahil ito'y pangitain at ito'y hindi ordinaryong pagpapakita ng Panginoon ng vision kay John, pati yung nasa loob na nasisilyuhan pa, ay nagawang sabihin ni Juan na merong sulat sa loob. Kaya nakita niya kung ano yung nakasulat, back to back. So I hope masundan niyo, mga mahal kong kapatid, sapagkat dyan tayo magkukonsentrate. So ituloy natin yung pagbasa. Ulitin ko yung verse 1, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a scroll, a small book, written within. Mas inuna pa niya yung nandoon sa loob. Nakita ni Juan, tumagos ang kanyang paningin na may nakasulat doon sa loob. Kaya nga napakahalaga sa kanya kung ano yung nakita niya sa loob. Di ba? At nakita rin niya na merong sulat sa labas, on the back side. And verse 2, and I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book? Sabi nung anghel na kanyang napakinggan, sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat? Iganyan. At alisin ang 7 selyo o ang 7 tatak. And verse 3, and no man in heaven, take note for this, mga kapatid, sapagkat ito yung pagpapatuloy ng kanyang pangitain. May narinig siyang anghel, then tiningnan ni Juan ang langit, ang lupa at ang kalaliman, sabi niya, no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. So ang pinaka-importante dito, mga mahal kong kapatid, mabuksan yung aklat, sapagkat doon sa aklat, meron kang makikita. Meron kang mababasa. Meron siyang nakita na sulat sa loob, at ngayon, nakita ni Juan, mga kapatid, walang karapat-dapat na magbukas. Walang karapat-dapat na tumingin man lamang. Well, ang nakita niya, pangitain lang. Hindi yun ang realidad o reality. Kaya in reality,
nakita ni John sa pangitain na kinakailangang merong magbukas nito. Nakita niya sa kanyang pangitain na bagamat nakita niya na may nakasulat, pero alam niya na in reality, hindi siya karapat-dapat na bumasa. Na tumunghay man lamang sa kung anong nakasulat doon. Well, nabiyayaan siya ng Diyos na kahit papano, in vision, makita niya. Pero yun po yung nagpahirap sa kanya. Dahil nakita ni Juan sa pangitain, na pati siya sa kanyang sarili, in reality, walang tao na karapat-dapat na magbukas ng aklat. In verse 4, ito ang kanyang naging tugon, mga kapatid, nang hindi niya makita ang kanyang sarili na worthy at lahat ng tao na nandun na sa langit, yung mga Old Saints, Old Testament Saints, andun si Enoch na na-rapture, andun si Elijah na na-rapture, they are not worthy to loose the seals, to open the book, to look upon the book and to read. At pati siya sa kanyang panahon, noong 96 AD, na isa sa matapahat na lingkod ng Panginoon, ay hindi karapat-dapat. I weep much. Umiyak siya ng labis. Bakit kaya? Di ba? Malimit na natin itong marinig. Pero binibigyan ulit natin ng diin sa umagang ito dahil meron tayong pupuntuhin. Sabi diyan, umiyak ako ng malabis sapagkat walang taong nasumpungan na karapat-dapat na magbukas at bumasa ng aklat. Nakita niyo ba? Gaano kahalaga na buksan at basahin? Neither to look thereon, kahit nga tumingin ay hindi karapat-dapat. Verse 5, and one of the elders says unto him, weep not. Isa sa mga matanda ay nagsabi sa kanya kay John, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa tribo ni Juda. Mula sa ugat ni David ay nagtagumpay na magbukas ng aklat at kalagan ang 7 selyo. So wala siyang nakitang karapat-dapat, mga kapatid, sa verse 4. Pero pagdating sa verse 5, sabi nung isang matanda sa langit, verse 5, sabi nung isang matanda sa langit, Juan, huwag kang umiyak. Merong isa na karapat-dapat na magbukas ng aklat. Meron lamang isang karapat-dapat na kumuha ng aklat, tanggalin ang 7 selyo, buksan, basahin yung nasa loob. At ito ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Yes. Kaya nga ang tawag sa aklat na ito, the Lamb's Book of Life. Tinatawag din po itong the Book of Redemption. Alam niyo ba kung bakit tinawag itong the Lamb's Book of Life? Sapagkat ang nakapaloob sa aklat na ito, sa pinakaloob-looban, ay ang buhay ni Kristo. Ang buhay na maluwalhati, ang buhay na banal. Ang nakapaloob sa aklat na ito ay ang buhay ng ating Panginoon. Alam niyo ba, bawat isa natin ay isang aklat, sabi sa Biblia, at isang araw bubuksan ang mga aklat na ito. Pero merong isang aklat na namumukod tangi, mga mahal kong kapatid, na tinawag na the Lamb's Book. Ang aklat ng Kordero. Ang aklat ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang buhay ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang nasa loob ng aklat na ito, ang nakasulat dito, mga mahal kong kapatid, ay kung ano si Kristo. Siya ang salita. Siya ay banal, siya ay matuwid. Siya ang kaisipan ng Ama. Diba? Lahat ng kaisipan ng Ama ay naroon sa aklat na yun. Nagkakaintindihan ba tayo? Lahat ng programa, lahat ng plano ng Ama ay nasa aklat na yon. At ang nasa loob ng aklat na yon ay ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo.
na sa matagal na panahon, ang buhay na ito ay iningatan ng Diyos Ama, na walang sino mang karapat dapat na tumingin, sapagkat ang makita ito, kamatayan, pag hindi ka karapat dapat. Nasusundan niyo ba? Ang aklat na ito, kaya nga, Lamb's Book of Life. Pag binuksan niyo yung aklat na ito, ang makikita niyo ay si Kristo mismo. I hope nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Kaya yung may karapatan lamang na bumukas at magbasa ng mga bagay na naroon ay siya lamang. Hallelujah. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 6, "And I beheld in law, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth." So itong 7 spirits na ito po yung 7 archangel. 7 makapangyarihang anghel, mga kapatid, kasama sila Michael at si Gabriel. 7 mata din daw ito, 7 sungay ng Panginoon na isinusugo sa lupa, parot parito. At nakita ni Juan na doon sa trono, naroon ang 4 beasts, ang 4 na nilalang na buhay, naroon ang mga elders, 24 elders ito, diba? Tandaan nyo pa ba? Sapagkat ito ay ang 12 apostol at ang 12 lipi ni Israel. So they are 24 elders. At doon sa gitna ng luklukan ay merong isang korderong sugatan. Hallelujah. Verse 7, yung korderong sugatan ay lumapit doon sa nakaluklok sa trono, sa upuan. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. So ipinapakita dito ang maluwalhating kalagayan ng ating Panginoong Diyos sa kahayagan ng pagiging Diyos at sa kalagayan niya nang siya'y magkatawang tao, nang ialay niya ang kanyang buhay. Kaya nga ipinapakita na siya'y isang korderong waring pinaslang o sugatan. Sabi sa verse 8, and when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials, full of odors, which are the prayers of saints. In verse 9, and they sang a new song, saying, "Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof." Bakit daw siya karapat-dapat na kumuha ng aklat at magkalag ng mga selyo? Sapagkat ang sabi diyan, sapagkat ikaw ay pinaslang. Sapagkat ikaw ay napaslang. Well, nung binabasa ko ito at pinag-aaralan at binubulay, mga mahal kong kapatid, napakahalaga pala ng bahaging yan. Bakit karapat-dapat? Bakit siya lamang ang karapat-dapat na kumuha ng aklat, magbukas nito at magkalag ng 7 selyo? Sapagkat ang sabi diyan, sapagkat ikaw ay napaslang. Paano nga ba namatay ang ating Panginoong Jesucristo? Binasa kanina ang Pilipos chapter 2. Naging masunurin, hanggang sa kamatayan sa krus. Naging karapat-dapat siya, mga mahal kong kapatid. Nagre-reflect lamang ang buhay ng ating Panginoon sa aklat na ito, sapagkat ang aklat na ito at siya ay isa. Ulitin ko, ang aklat sa pangitain na nakikita ni Juan ay mga talinghaga lang ito. Hiwaga. Mga simboliko. Wala talagang literal na aklat na kagaya noon, mga kapatid ko. Simboliko lang ito. Ipinapakita na aklat na ito ay pag-aari ng ating Panginoon sapagkat ito'y sa Kanya at ito'y siya sa Kanyang sarili. Sapagkat siya'y napaslang.
At dahil ang ating Panginoon ay napaslang, dahil inalay niya ang kanyang buhay, dahil naging masunurin siya, dahil nabigyan niya ng lugod ang Ama, dahil ang nakasulat doon sa aklat na yon ay aklat ng katubusan, paano niya sinunod ang Ama, paano niya binigyan ng lugod ang Ama. Kaya naman, mga mahal kong kapatid, tayo ay nangatubos din naman. Tayo ay nangatubos, tayo ay pinalaya. Sabi diyan, and has redeemed us to God by thy blood, out of every kindred and tongue and people and nation. Verse 10, and has made us unto our God king and priest. So ito yung binanggit ko nung Wednesday, tayo ginawang mga pari, mga tagapamagitan. Dala ang habag, ang awa, ang biyaya sa mga tao. Ginawa tayong mga hari at pari. And we shall reign on the earth. And I beheld, verse 11, and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beast and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands. Verse 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb that was slain. Karapat-dapat ang kordero, karapat-dapat ang ating Panginoong Jesucristo na napaslang, na nag-alay ng kanyang buhay, na naging masunurin sa Ama, na ginawa kalooban ng Ama, na tumanggap ng kapangyarihan, ng lahat ng kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at lahat ng pagpapala. May bagay akong nakita dito, adlip tayo ng konti. Sino ang tatanggap ng mga bagay na yan? Mga anak ng Diyos na waring napaslang. Kung paano si Kristo is our pattern. Walang anak ng Diyos na hindi dadaan sa pagkapaslang sa kanyang sarili. You need to die. Kinakailangan mong maging duguan na kagaya ni Kristo. Ang ating Panginoon ang nanalangin sa Gethsemane, 3 beses nanalangin. Sabi niya, Ama ko, kung maaari ang sarong ito, ang kamatayan na haharapin ko, ay wag kong sapitin, wag kong danasin. Pero hindi ang kalooban ko, Ama, kundi ang kalooban mo. Ang sabi ng Bible, ang kaniyang pawis ay tumutulo na wari, kasama ay dugo. At alam na natin kung bakit ganun kastruggle ang ating Panginoon. Hindi siya takot masaktan. Hindi siya takot mamatay. Tama? Hindi siya takot maghirap. Ang ikinakatakot niya, ang mahiwalay sa Ama. Sapagkat sa unang pagkakataon, kapag inako niya ang kasalanan mo, kasalanan ko, inilagay sa kanyang balikat at sinalo niya, kinuha niya ang dapat na kasalanan na para sa atin, paratang, kahatulan na para sa atin, mahihiwalay siya sa kanyang Ama. Sa unang pagkakataon, from the beginning, kasama na siya ng Diyos Ama, meron silang magandang fellowship. Tama ba? May magandang unity, harmony, fellowship ang Ama sa anak. From the beginning. Pero nang ating Panginoon magkatawang tao at kukunin ang kasalanan na nasa atin at ilalagay sa kanyang balikat, ito ang unang pagkakataon na ang Ama ay aalis sa kanya. Yung Ama na nananahan sa kanya mula sa pasimula na tumahan sa kanya, aalis. At iniisip ng Panginoon, anong uri ng buhay ang hindi kasama ang Diyos? Tayo, anong kinakatakutan natin? Hirap, pagsubok, walang pagkain. Tama ba? Sino sa atin dito ang nakakaisip na siya'y
takot na mahiwalay sa Ama. Na tuwing iisipin niyang mag-absent, iisipin niya, Lord, baka yung presensya mo hindi ko na maranasan. Ay nakakalungkot mga kapatid ko, parang normal lang sa atin na hiwalay tayo sa Diyos. Na hindi natin na-appreciate na kasama natin ang Diyos araw-araw. Na naiisip natin na kasama natin siya. Tama ba? Sino dito ang merong fellowship sa Diyos araw-araw? Paggising sa umaga, mananalangin. Kakausapin ng Panginoon, nagbabasa ng kanyang salita. Ano man ang kanyang gagawin, buong maghapon, buong araw, magtatrabaho man, mag-aaral man, saan man siya pupunta, lagi niyang iniisip na kasama niya ang Diyos sa kanyang buhay. Na ayaw niyang mahiwalay sa Diyos. Nakada magtatangka siyang gumawa ng mali, nang hindi ayon sa kalooban niya, ay merong takot sa kanyang puso. Pero alam nyo, ang nakakalungkot na kalagayan ng mga tao, mga mahal kong kapatid, parang normal sa kanila na mabuhay na hindi iniisip ang Diyos. Na hindi kasama ang Diyos. Mas gusto nilang kasama ang kanilang mga barkada, katrabaho, kaklasmate, kapamilya. Kaya nga imbis na araw ng linggo nasa gawain, nasaan? Nasa bahay. Nasa eskwela, nasa trabaho. At yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya kayo na nandito ngayon, biyaya ng Diyos ang nagdala sa inyo. Palakpakan niyo ang Panginoon. Mga mahal kong kapatid, ang ganda ng awit kanina ni Brother Billy, draw me close to you. Lord, lalo mo kong ilapit sa'yo. Lord, ilapit mo ko sa iyo. Huwag nating tatangkain at kasasanayan, mga mahal kong kapatid, na lagi tayong hiwalay sa Kanya. Huwag nating kasanayan na ang ating isipan, ang ating damdamin, ay malayo sa Panginoong Diyos. Kung meron mang pinakaaba na kalagayan, pinakamiserabling kalagayan sa mundong ito habang ikaw ay nabubuhay. Hindi yan yung naging mahirap ka. Hindi yan dahil sa walang-wala ka o dahil sa marami kang suliranin, karamdaman. Ang pinakaaba at miserabling kalagayan ay ang mabuhay na malayo sa Diyos. Alam niyo mga mahal kong kapatid, ang Biblia nagsasabi, higit pa siya sa kayamanan. Si Kristo ang kailangan natin. Kaya nga iniyakan ni Juan ang aklat na ito sapagkat ang nakita niya doon sa aklat na yon ay ang nakapaloob doon ay nagliliwanag na buhay. Parang nai-imagine ko, di ba, nakakakita kayo ng mga magic nung nakarananood kami, family time, may mga aklat-aklat na binubuksan. Try to imagine na pag binuksan yung aklat, pagbukas, biglang merong liwanag na lilitaw. Sapagkat ang salita at ang liwanag ay iisa. Christ is the light, Christ is the Word. Kaya nga, nung makita ni Juan sa pangitain kung ano yung nandoon sa aklat, ang nakita niya ay isang buhay na walang kapintasan. Isang buhay na banal, na kinakailangan ang buhay na yon ay malantad. Kinakailangan ang buhay na yon ay kumawala. Yung aklat na nasisilyuhan, yung buhay, di ba, nung sa panahon ng Genesis, yung tree of life ay nilagyan ng Diyos ng selyo. Hinarangan niya. At nagsalita ang Diyos, hindi na kayo makakalapit pa dito. Hindi na kayo makakapitas pa sa punong ito. Sinarhan ang punong kahoy ng buhay. At mula nung araw na yon, mga mahal kong kapatid, walang taong pwedeng makakita
sa buhay na maluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo. Pero alam nyo, itong aklat na ito, hindi lang ito magpapahayag o magmamanifest ng buhay ni Kristo, sapagkat nakita rin ni Juan sa aklat na yon, sa loob ng aklat na yon, na siya ay parte ng salitang nandun sa loob. Na kinakailangang makalagan ng pitong selyo ang mga sagabal na nandoon, mga mahal kong kapatid, upang sa panahon na mahayag ang buhay ni Kristo, ang buhay naman niya na maluwalhati ay mahayag din. Nagkakaintindihan po ba tayo? So tayo magpapatuloy. Ang ating Panginoon ay naging karapat-dapat na magkalag ng mga selyo, magbukas ng aklat. 11:32 na. Nag-i-introduction pa lang ako. My goodness. Nagbabasa pa lang tayo. Kaya sabi ko kanina, 11:00 na, paano kaya ito pagkakasyahin? Gayahin ko kaya si Pastor Nestor, 3 hours. Kaya gusto kong humingi ng schedule natin, yung program natin. Anong oras ba ako dapat magsimula? May the Lord help us. My goodness, introduction pa lang talaga to, mga kapatid ko. Binibuild ko pa lang kung anong uri ng aklat ito. At kung ano meron sa aklat. At pagkatapos bubuksan natin ang bawat aklat. At ang pinaka-culminating nito ay ang ika-7th seal. Dahil kapag hindi nabuksan ang 7 selyo at hindi natin makita, walang silbi ang lahat ng ito nating napakinggan sa unang mga bahagi. Kaya yun ang sinabi ko, matagal ko itong gustong i-share pero hindi ko pa nadarama dati. Ay, gusto kong gawin. Pero pakiwari ko, marami talagang hindi pa makaka-absorb. Pero merong mga makaka-absorb nito. At kung hindi man totally maintindihan pa, ay naka-record naman ito. At pwede nating balikan, mga mahal kong kapatid. Ituloy ko muna yung pagbasa hanggang verse 14, verse 13 tayo, Sir Mary Ann. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. And the 4 beasts, napakahalaga ng verse 14. Hinighlights yung 4 na nilalang na buhay, sapagkat ang mga nilalang na ito, pagdating sa chapter 6, sila ang nandoon presente sa pagkakalag ng mga selyo. And the 4 beasts said, Amen. Sino nga ba yung 4 beasts na ito? Kung naalala niyo pa yung pagtatalakay natin. Ang 4 beasts ang pinakamalapit sa trono. Hindi ang 24 elders. Sino ang nakaalala ng topic natin about dito? Sino ang 4 beasts? Sino? Na sila yung presente habang binubuksan yung mga selyo. Sino? The bride. Tayo! Yung leon, yung ox, yung face of a man, yung flying eagle, mga anointing yon ng mga nobya ni Kristo mula sa panahon ni Pablo hanggang sa panahon natin. Yun ay mga mananampalataya na kumakatawan sa nobya ni Kristo, na sila ang presente na tumitingin sa bawat pagbubukas ng selyo. Purihin ng Panginoon. Kano ipinapakita dito ang makakaunawa ng mga bagay, ng hiwaga na meron dito, ay ang nobya ni Kristo lamang. Sapagkat sila ang lantarang nakakakita kung ano ang mga nangyayari. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid ko? Hindi ito para sa lahat. Ang pagbubukas ng 7 selyo ay hindi para sa lahat, mga kapatid ko. And the 4 beasts said, Amen. Nag-aamin sila. Marunong silang mag-amen. Yan ang mga nobya ni Kristo.
Kapag sinabing, ang kordero na napaslang ay karapat-dapat at tumanggap ng kapangyarihan ng karangalan, sabi ng mga nobya ni Kristo, Amen. Amen. Kaya kung di tayo maka-amen, baka ibang uri ka ng halimaw, ng beast. Yung andun ka sa Revelation chapter 13, hindi tatanggap yun ng salita. Against yun sa salita. Anti-word yun, anti-Christ yun. Pero ang mga nilalang na buhay na ito na nandun mismo sa trono ni Kristo. Di ba pinakita ko na yung larawan? Nasaan sila? Nakapalibot sa trono. Andun sila sa gitna. Sila ang may pinakamalapit sa luklukan. Sapagkat nire-representa ng 4 beasts na ito ang mga nobya ni Kristo mananampalataya mula sa panahon ni Pablo hanggang sa panahon natin. Lion anointing, ox anointing, paceman anointing, and flying eagle anointing. Hallelujah. So ano meron sa aklat na ito, mga mahal kong kapatid? Ano meron sa aklat na ito na nasasarahan? Well, sa banal na kasulatan, daanan natin saglit, merong 2 aklat na napakahalaga. Ang aklat na ito ay tinatawag na The Book of Life, at ang isang aklat ay tinatawag na The Lamb's Book of Life. At merong pagkakaiba ito, napakalaki ng pagkakaiba ng 2 ito. Ang ating Diyos, siyang may akda ng buhay. Tama po ba? Siyang may akda ng buhay. Lahat ng nabubuhay na tao, siyang may akda. Makasalanan man o mabuti. Kaya lahat ng taong isinilang mula sa panahon ni Adan, mula kay Adan, at mga taong naisilang na mula sa panahon na yon ni Eva, lahat ng pangalan nakatala sa tinatawag na aklat ng buhay. Pero sa aklat ng kordero ng buhay, ang nakatala lamang doon ay ang pangalan ng mga hirang, ng mga elected, chosen people of God na kailanman ay hindi maaring mabura. Samantalang sa Book of Life, mga mahal kong kapatid, nakatala dito lahat ng ginawa ng tao. At hahatulan ang lahat ng tao kung ano ang nakasulat, ano ang nakatala sa aklat na ito na tinatawag na Book of Life. Basahin natin. Unahin natin ang Book of Life, mga kapatid. Sa panahon ni Moses, siya'y namagitan sa bayang Israel sa Diyos. Exodus chapter 32, beginning at verse 31, basahin natin. Ang tawag dito ay Moses' plea or mediatorial work of Moses. Namagitan siya sapagkat itong bayan ni Israel ay napakatigas ng ulo, masuwayin, nagkasala sa Diyos, at gusto na ng Panginoong Diyos na lipulin ang bayan ni Israel. Pero si Moses ay namagitan. Kaya sabi sa verse 31, and Moses returned unto the Lord, bumalik siya sa Panginoon and said, oh, these people have sinned a great sin and have made them gods of gold. Bumalik siya sa Panginoon, sabi niya, Lord, ang mga taong ito ay nagkasala ng malaking pagkakasala, sapagkat sila'y gumawa ng mga Diyos-Diyosan na yari sa ginto. Verse 32, yet now, ngunit narito, kung iyong patatawarin sila, sabi niya, ngayon narito, kung iyong patatawarin sila, hindi niya itinuloy. Kasi alam niyang napakalaki ng kasalanan ng Israel. Kaya sabi niya, kung hindi mo sila patatawarin, burahin mo. Ipinapanalangin ko, isinasamo ko sa iyo, burahin mo. Burahin mo ako sa iyong aklat na pinagsulatan mo. Ano yung plea ni Moses, mga kapatid? Kung hindi patatawarin ng Diyos ang Israel, sabi niya, alisin mo na lang ang bahagi ko sa iyong aklat. Anong sabi ng Panginoon? Verse 33, and the Lord said unto Moses, whosoever
send against me, him will I blot out of my book. Ang sagot ng Panginoong Diyos, kung sino ang nagkasala laban sa akin, ang kanilang bahagi ay buburahin ko sa aking aklat. Kaya sa Book of Life, mga mahal kong kapatid, lahat ng pangalan nakatala. Pero kapag nagkasala ka at hindi ipinatawad yung kasalanan mo, hindi ka sumampalataya sa Diyos, hindi ka sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tatanggalin yung pangalan mo. Well, huwag kayong mag-alala. We claim by faith and we believe, hindi lang dyan nakasulat yung pangalan natin. Nakasulat dyan yung pangalan natin na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Pero merong isang aklat na sinulat na ng Diyos bago pa itatag ang sanglibutan, na andun na yung mga pangalan natin. Nasa aklat na yon, mga mahal kong kapatid, hindi pagbabasihan kung ano ang iyong ginawa. Sapagkat ang aklat na ito ay pag-aari ni Kristo. Ang aklat na ito, nakapaloob dito ang buhay ng ating Panginoon, the very gene of God. At doon sa buhay na naroon sa aklat na yon, mga mahal kong kapatid, kasama tayo. Amen? Bahagi tayo ng aklat na ito. Bahagi tayo ni Kristo. Pero may mga taong ang kanilang pangalan, ang kanilang bahagi ay maalis sapagkat sila'y nagkasala at hindi nagpakumbaba at sumampalataya sa Diyos. Kaya kung tayo ay sumampalataya at naranasan nating nananampalataya sa Diyos, napakapalad ninyo. Hindi kayo ang gumusto niyan. In the first place, ang may plano nito ay ang Diyos. Kaya kung nandito kayo na merong taglay na pananampalataya sa Diyos at merong desire na mapaglingkuran ang Panginoon, napakapalad niyo. So sabi ng Panginoon, ang aalisin ko, ang buburahin ko, ay ang mga nagkasala laban sa akin. Revelation chapter 3 verse 5. Basahin natin ito. Sabi diyan, he that overcomes, the same shall be clothed in white raiments. Ang magtagumpay ay sila ang dadamtan ng damit na maputi. At hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ang magtagumpay. But I will confess His name before my Father and before His angels. Kaya napakapalad ng mga tao ang kanilang pangalan ay hindi nabura. Sapagkat sa araw ng paghukom, diba, magkakaroon ng roll call sa lahat ng nabuhay sa ibabaw ng lupa. Yung mga matuwid, yung mga mangmang, lahat ng nabuhay, iro-roll call. At lahat mag-a-anticipate kung ang kanilang pangalan ay matatawag. Pero ulit, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, wala tayo diyan. Di ba? Wala tayo diyan. Bagamat, oo, part tayo ng unang bahagi ng aklat, pero merong isang aklat na parte tayo doon. Mamaya mababasa natin. Another verse, chapter 20 ng Revelation, verse 11. So, itong aklat na ito, hindi ito yung nasisilyuhan ng 7 tatak, mga kapatid. Dinaanan lang natin para makita natin yung pagkakaiba sa aklat na ito, doon sa aklat na nasilyuhan ng 7 tatak. Sabi sa verse 11, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. In verse 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. Ang tawag po dito, mga mahal kong kapatid, the white throne judgment. Nakaluklok ang Panginoong Diyos handang humatol. Sa mukha pa lang niya, yung langit daw, nanginginig. Yung langit gustong rumolyo, gustong tumiklop yung langit.
At lahat ng mga nabuhay sa ibabaw ng lupa, kahit yung mga nangamatay, ay babangon. Yung mga nasa dagat, magsisibangon sila at haharap sila sa Diyos. Pero bago yun sinabi, mga mahal kong kapatid, may mga aklat na nabuksan. Dati pa pinangaral ko na to. Ng mga aklat na ito, isa sa mga aklat na yan, kayo. Jojo's Book of Life. Diba? Ryan's Book of Life. May buhay din ako, may aklat ako, may kwento ako. Tama ba? Yes. Pero kakaiba yung mga aklat na ito sa aklat na nasisilyuhan ng 7 tatak. Nangabuksan ang mga aklat. Sabi diyan, and another book was opened. So may marami aklat na nangabuksan at merong isang aklat, singular na nabuksan, na tinawag na the Book of Life. Kaninong aklat ito? Ang Book of Life, kaninong aklat? Sa Diyos Ama. Siya ang pinagmulan ng lahat ng buhay. Nakatala dyan ng lahat, mga mahal kong kapatid. At ang sabi diyan, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Kaya sa aklat na yan, mga mahal kong kapatid, kumbaga nabuksan yung mga aklat, titingnan yung aklat mo, ipapararil doon sa aklat ng buhay, titingnan. Di ba? Nasusundan nyo ba? Yung buhay mo, isasalamin, titingnan kung parihas. Sapagkat ang nangatira sa aklat ng buhay, yung hindi nabura, ay mga taong nagtagumpay. Mga taong, bagamat hindi parte ng nobya ni Kristo, ay mga taong nagkamit ng buhay na walang hanggan. At lahat daw, mga mahal kong kapatid, ay hahatulan. Sabi diyan, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Ibig sabihin, yung mga aklat na ito na marami, nagre-representa ito ng buhay ng mga tao. Ang daming aklat na nangabuksan, kanya-kanya ng kwento, kung anong mga ginawa, at merong isang malaking aklat na tinatawag na Book of Life na tinitingnan kung magkatugma ba. Nasundan niyo ba? Kung parihas ang nilalaman. At hahatulan daw sila sa kung ano ang kanilang ginawa at kung ano ang nasusulat sa mga aklat na ito. Dintungo tayo sa tinatawag na The Lamb's Book of Life, mga kapatid. So nabanggit ko ito kanina, i-take note nyo sa mga nagti-take notes. Ang Lamb's Book of Life, ito po yung natatatakan ng 7 selyo. Hindi pa natin kinakalag. Hindi pa natin binabasa ang chapter 6, beginning at verse 1, na kung saan isa-isang tatanggalin ang selyo. So itong aklat na ito ay tinawag na aklat ng kordero ng buhay. It is the life of Jesus Christ. It is the work of Jesus Christ. Ang nilalaman nito ay ang buhay ng ating Panginoon. Ang gawa ng ating Panginoon, ang buong plano ng Diyos Ama na naroon sa Kanya. Kaulitin ko yung nabanggit ko na kanina, mga kapatid ko. Itong aklat na ito na nakita ni Juan na kanyang iniyakan ng nakasarado pa, na walang karapat dapat na magbukas, magtanggal ng selyo, tumingin at bumasa ng naroon. Iniyakan niya ng malabis sapagkat ang naroon ay buhay ng ating Panginoong Jesucristo na kinakailangang mahayag. Hallelujah. So tungo tayo sa chapter 6, mga kapatid. Bibilisan na lang natin ito. Pamilyar naman yung iba sa atin. Verse 1 and 2. First seal. And I saw when the Lamb opened
one of the seals. So narito na. Pagkatapos niyang kunin yung aklat na natatatakan ng 7 selyo, nagpasimula niyang kalagin isa-isa. And I saw with the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of the thunder. One of the 4 beasts saying, "Come and see." So yan yung nando sa chapter 5 verse 14, na yung mga nilalang na buhay ay nag-amen, mga mahal kong kapatid. Narito na. Sila yung representative sa panahon ng pagbubukas ng selyo. At nakapakinig daw po si Juan na minamahal ng kagaya ng ingay ng kulog. Sapagkat ang beast na nandito ay lion. Di ba alam naman natin kapag ang lion ay umungol, umatungal, para siyang kulog. Tama ba? Kaya nung una, narinig niya, parang ingay ng kulog. Pero nang makita niya, ito pala ay anointing of lion. Na nagsasabi, "Come and see." Verse 2. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering, and to conquer. So ang first seal, nang tanggalin ng kalagin, mga mahal kong kapatid, ang in-expose ng Panginoon ay isang kabayong maputi na merong nakasakay. At alam naman natin kung sino yung nakasakay dito, mga mahal kong kapatid. Yung promotor ng kaguluhan. Yung promotor ng pandaraya. Walang iba, si Satanas. At ang dala niya ay pandaraya, deception. Kaya ang first seal, mga mahal kong kapatid, i-take note niyo, yan ay may kinalaman sa pandaraya. Kaya ang nasa backside, yung nasa labas na bahagi, ang nakikita doon ay ang buhay na ayon sa laman. Sa katawan ng ating Panginoon, bilang kordero na pinaslang, ay nasumpungan sa Kanya ang mga bagay na naranasan dito sa ibabaw ng lupa. At alam naman natin kung paano nadaya ang tao sa pasimula pa. Si Adan, si Eva, halos lahat ng tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa ay nadaya ni Satanas, mga mahal kong kapatid. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Ang una niyang inalis, in-expose, ay ang gawa ng kaaway bilang isang mandaraya. Nasusundan niyo ba? In-expose ng Panginoon na merong isa na nandaraya. At pagdating sa 7 kapanahunan ng iglesia, mga mahal kong kapatid, 2,000 years ago, in-expose ng Panginoon na merong espiritu na muling gumawa para mandaya. Kaya nga sa unang kapanahunan ng iglesia, sa Episo, na kung saan dati sa Book of Acts, from 33 AD to 53 AD, masagana nilang nararanasan ang pagkilos ng Espiritu Santo. Naranasan ng mga apostol, naranasan ng mga mananampalataya ang bautismo ng Espiritu Santo. Makapangyarihan na gumagawa ang Panginoon sa kanila. Pero pagdating sa unang kapanahunan, nakapasok ang mandaraya. Kung paano nakapasok siya sa halamanan ng Eden para dayain si Eva, ay gayon ito nakapasok sa 7 kapanahunan ng iglesia. Nagpasimula siyang mandaya, nakapasok ang tinatawag na Nicolaitan Spirit. Kaya nung ginawa ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, umalis siya. Di ba? Kaya nga tama yung narinig natin nung nakaraang Sunday, na sa panahon ni Apostol Pablo sa first age, sa Episo, wala na ang Espiritu ni Kristo. Bakit itinaboy nila? Kaya nga pagdating sa panahon natin, nasa ng Panginoon? Nasa labas, gustong pumasok ulit. Diba? Sa unang kapanahunan ng iglesia, dahil sa pandaraya ng kaaway,
Ang Espiritu ng Panginoon na malayang gumagawa, mga mahal kong kapatid, ay napigilan. At ang Panginoon ay unti-unting ang kanyang Espiritu ay humiwalay. So ang first seal, yan ay konektado sa unang kapanahunan ng iglesia. Isulat nyo, yan ay related sa Episo at sa Smyrna. At yan ay nagsimula noong 53 AD hanggang 312 AD. So halos matagal na panahon. Well, salamat sa biyaya ng Panginoon. Bukas na ang lahat ng selyo, kaya nakikita natin ito ngayon. Di ba? Nakita natin paano nakapasok ang kaaway. Paano dinaya ng kaaway ang iglesia. Paano siya nag-conquer. Kaya nga ang ibig sabihin ng Nicolaita ay to conquer the church. Kaya sabi doon, sa binasa natin sa verse 2, umaroon siyang nananakop. Yung isang emperor ng Roma, nang ma-convert, kunwari na-convert sa Christianity, which is si Constantine, di ba? Noong 3 AD. Yung emperor ng paganong Roma, habang siya ay naroon sa kanyang palasyo, nakaidlip siya. At sa kanyang pagkaidlip, meron siyang nakitang panaginip o pangitain. Nakakita daw po siya ng krus. At nagpasimula siyang ma-convert sa Christianity. Ang problema, pagpasok ng ikatlong kapanahunan ng iglesia, totally na pong nadaya ang lahat, halos ng mga mananampalataya. So second seal tayo. Ituloy natin, i-connect natin ito. Sa unang selyo, in-expose ng Panginoon ang pandaraya ng kaaway. Then sa pangalawang selyo, verse 3 and 4, and when he had opened the second seal, I heard the second beast say, come and see. So ano yung beast na ito? The ox, anointing. Sa mga mananampalataya, ito ay ang ox na nilalang na may buhay. Tapos sabi sa verse 4, and there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. So ito ay ikalawang selyo, mga mahal kong kapatid, na tinanggal ng Panginoon na kanyang kinalagan. Ito ay konektado naman sa third church age at sa pang-apat, which is ang Pergamo at ang Thyatira. So hindi ko na ilalaborate pa kung ano mga nandito. Yung dating kaisipan lamang ni Constantine, yung dating iniisip niya na paraan ng pananambahan, pamumuhay, pagdating sa ikalawang selyo, ipinakita ng Panginoon na yung iniisip lamang nila, yung binubuo ng mga aral, ay naging organisadong samahan. Kaya nagsimula lang ito sa pandaraya. Naihalo yung paraan ng pamumuhay ng mga pagano sa pamumuhay ng mga mananampalataya. Yung dating pandaraya lamang, mga mahal kong kapatid, masumigpit. Ipinakita ng Panginoon ng kalagan niya ang ikalawang selyo. Maraming mga Kristiyano ang pinatay. Well, sa matagal na panahon, hindi natin to alam at maraming mga tao ang nagbubulag-bulagan sa katotohanan ito. Pero salamat, ang 7 selyo sa atin ay bukas. Nang kalagan ng Panginoon, ang ikalawang selyo, ipinakita na mayroong iglesyang nabuo sa panahon na ito, na naghari sa buong mundo. Na una ay nandaraya lamang siya, isang paganong reliyon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto. Ngayon, dahil sa kanyang pananakop,
Dahil lumaki ang kanyang nasasakupan. Nakita niya na ang kapangyarihan ng politika ay hindi na magiging mabisa. Ang ginawa ng kaaway, nagtatag siya ng relihiyong organisado na tinatawag na Katolika. Well, kung hindi ito binuksan ng Panginoon sa atin, mga mahal kong kapatid, hindi natin ito makikita. Nakita nyo ba ito dati? Nakita nyo ba ito dati? Sa mga first time lang na makapunta dito, napakinggan nyo na ba ito dati? Na ang ikalawang selyo ay may kinalaman sa ginawa ng Roma? Kaya nga ang kabayong nandito ay kulay pula. Ang kabayong ito ay kulay pula na sumisimbolo ng karahasan at ang nakasakay sa kanya ay may kapangyarihan na magsabi ng kapayapaan o kaya naman ng patayan. Kaya sa panahon ng 4th century, 5th century hanggang 6th century, ang Roma ay makapangyarihan na nagsasabi kung kailan nila gustong maging payapa at magkaroon ng karahasan. Ibinigay sa kanya ang isang tabak, mga mahal kong kapatid, para pumatay at makipagpatayan. Kano meron sa pangalawang selyo na inilantad ng Panginoon? Gawa ng kaaway, pag-uusig ng kaaway, na kung saan ang mga mananampalataya ay nadaya at napilitang gawin kung ano ang paraan ng pamumuhay ng kaaway. Nakita nyo ba? Habang kinakalagaan yung aklat, merong mga sulat na nakasulat doon. Ang nilalaman doon, mga mahal kong kapatid, ay yung backside ng buhay ng mga mananampalataya. Buhay ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo ang kanyang katawan, ipinapakita na ang buhay natin ay narumhan. Yung labas na bahagi ng ating pagkatao, yung labas na bahagi ng aklat, na daya at napasailalim ng gawa ng kaaway. Nasusundan nyo ba? Kaya nga may kasabihan don't judge the book by its cover. Huwag niyong husgahan ang isang aklat ayon sa kung andun lamang sa labas sa nakikita. Kaya nga sa katawan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, yung physical niyang katawan na napako sa krus ng Kalbaryo, ano meron sa katawan na yon? Ang kasalanan natin. Ang paraan ng ating pamumuhay na ayon sa laman. Sinungaling, mandarambong, mandaraya, mapakiapid. Andon sa katawan na yon, sa laman ng ating Panginoon. On the backside, doon sa panlabas. Inako ng Panginoon, dinala niya. Pero ang kagandahan, panlabas lang yon. Merong napakahalaga doon sa loob. Kaya habang ini-expose ang mga selyo at kinakalagan ng ating Panginoon, ipinakita, mga mahal kong kapatid, unang selyo, pandaraya, deception, at naranasan ng mga mananampalataya na madaya. At pangalawang selyo, ipinakita na yung mga nadayang Kristiyano sumusunod na at sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang mga nanindigan, anong ginawa sa kanila? Sila'y ipinagpapatay. Kaya nga, in-expose ng Panginoon sa ikalawang selyo ang mga Kristiyanong nangamatay, pinatay ng Antikristo. Ipinapakita sa ikalawang selyo na may mga Kristiyanong nadaya at mga Kristiyanong hindi nadaya na nanindigan na sila'y pinaslang. Kaya nga ang hayop na nandito, na nilalang na may buhay, mga mahal kong kapatid, ay ang ox. Diba? The anointing of the ox. Nang nire-representa niyan ay martyrology. Pagiging martir. Sulat niyo, second seal, anong meron diyan? Persecution. Ipinapatay ang mga Kristiyano, inusig ang mga Kristiyano sa panahon ng Pergamo, nang may tatag
ang simbahang Katoliko noong 325 AD, 4th century. Hanggang sa pumasok ang ika-4 na kapanahunan ng Iglesia, ang Tiyatira, nang mamayagpag na ang Romano Katolika sa buong mundo. Sinasakop na nila ang halos buong mundo. At anong ginagawa nila, mga mahal kong kapatid? Ipinagpapapatay nila ang mga totoong Kristiyano. At yung mga Kristiyano naman na naging duwag, hindi lamang nadaya, kundi naging kasama nilang gumagawa ng kanilang gawain. Yun ang nasa backside, nasa labas na bahagi ng aklat. Ayon sa laman. Isulat nyo na lang, ang second seal, yan ay tumakbo sa mga panahon na 313 AD hanggang 1520. Ang tagal. From 4th century to 16th century, my goodness. At sa panahon na yan, mga mahal kong kapatid, from 4th century to 16th century, nang may tatag ang Roman Catholic Church, milyon-milyon ang kanilang ipinapatay. Even the Roman Catholic Church admit it. Meron silang tinatawag na Catholic Encyclopedia. And they confess paano nila pinatay ang milyon-milyong mga Kristiyano at mga Hudyo. Alam nyo ba yan dati? Alam ba natin yan? No. Pero ngayon alam na natin bakit. Bukas na ang selyo. Binuksan ng Panginoon ang selyo. At ngayon ay pinag-aaralan natin. Amen! Nang kahalagaan ng ikalawang selyo, ipinakita na yung espiritong mandaraya, si Satanas na nakapasok sa iglesia, ay isa ng simbahan na namamayagpag sa buong mundo na pinapangunahan ng Papa. Hindi nyo po yan maririnig sa kahit kaninong simbahan, mga mahal kong kapatid. Mapalad ka kung isa ka sa nilalang na may buhay, na mayroong anointing, na nang binubuksan ang selyo, nakikita mo ng malinaw ang nangyayari. That is symbolical. Vision. Na ipinapakita lamang na kapag binuksan ang selyo at ito'y ipinahayag, may mga mananampalataya, anak ng Diyos, nobya ni Kristo, na makakakita at lubos na makakaunawa sa bagay na ito. Ulitin ko, ang first seal, nadaya ang mga Kristiyano. Inilantad ng Panginoon. Umalis ang Espiritu ng Panginoon. Ikalawang selyo, inilantad na yung mandarayang Espiritu, yung mananakop na Espiritu ay naging isang simbahan. At isang simbahan na mananakop at maraming ipinapatay. Kaya nga, ang second seal, ang talagang tawag dyan, mga mahal kong kapatid, persecution, pag-uusig. Si Satanas ay nakasakay sa makapangyarihang kabayong mapula. Ibig sabihin, a bloody horse, a bloody power. Then anong sumunod? Ang third seal. Verse 5 to 6, basahin natin. And when he had opened the third seal, I heard the third beast. Alin itong beast na ito? Yung face of a man. Di ba? Yung face of a man. Sabi diyan, so hindi ko na po babasahin ha. Nakakadugsong pa yan kung ano yung apat na nilalang na may buhay na yan. Basahin nyo lang sa Biblia. Ang apat na nilalang na may buhay na yan ay, una, leon. Pangalawa ay ox. Pangatlo ay face of a man. At pang-apat ay flying eagle. At dito sa ikatlong selyo, ang nandito ay ang face of a man na nagsasabi, come and see. And I beheld, and lo, a black horse. Yung dating pula, ngayon naging itim na. And he that sat on him had a pair of balances in his hand. Verse 6. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see thou art not the oil in the wine. Ito po ay sa panahon naman ng Sardis at ng Philadelphia. Ikalima at ika-anim na iglesia. Ang third seal ay konektado sa ikalima at ika-anim na iglesia. Ang Sardis
Ang ibig sabihin ng Sardis ay the escape one. At ang Philadelphia, ang ibig sabihin ay open door. Kaya ano meron dito sa third seal, mga mahal kong kapatid? Ano meron sa fourth feast? Sino ang mga mananampalatayang ito na may anointing ng face of a man? Sila Luther, sila Wesley, mga nobya ni Kristo sa panahon na yon. Naintindihan niyo ba? Sa loob ng halos napakatagal ng mga panahon from 313 AD to 1520 AD, yung nadayang mananampalataya, sinakop ng simbahang Romano-Katolika. Salamat sa Diyos, dumating ang ikatlong beast na ito, na face of a man, ulo ng tao. Ibig sabihin, karunungan ng tao. Kaya anong nangyari? Noong 16th century, 1517, noong 1517, kung ako nagkakamali, tulungan nyo lang ako kung nagkamali ako. Isang pari ng Katoliko ang nagbasa ng Biblia ng palihim. Nagtago siya doon sa ilalim, sa underground. At habang umiinom siya ng alak, nagbabasa ng Biblia. At nabasa niya, the just, Romans chapter 5, the just shall live by faith. Sabi ni Luther, the just shall live by faith. Mabubuhay pala sa pananampalataya. Maliligtas pala sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa pagbabayad ng pera. Kaya in-expose ng Panginoon sa ikatlong selyo ang gawain ng Katoliko. Nag-imbento ng mga dogma, ng mga krido, ng mga indulhensya, na kinakailangan bayaran yung kaluluwa ng mga hari, yung mga kaluluwa ng mga prinsipe. Nag-imbento ng purgatorio. Bakit? Para lahat ng mamamatay ng mga tao, papasok muna sa purgatorio. At kinakailangang pamisahan, bawat kaluluwa ay may bayad. Affair of balances. Tingnan, nakikita nyo ba? May kabayaran yung kaluluwa. Pero salamat, in-expose ng Panginoon nang buksan ang ikatlong selyo. Meron palang simbahan na ganito. Meron palang sistemang ganito. Meron palang paniniwala na ganito. Na ang kaluluwa ay binabayaran ng pera, ng ginto at ng pilak, ng misa, ng padasal. Samantalang napakalinaw nang mabasa ni Luther ang Biblia. Sabi niya, ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay maliligtas. Amen! Hindi mo kinakailangang magbayad ng halaga. Sapagkat ang kaluluwa ay walang kabayaran. Ang katumbas po ng isang kaluluwa, alam niyo kung ano? Ang katumbas ng isang kaluluwa, 10,000 worlds. 10,000 worlds. Ay, yung isang mundo nga lang, hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang bilhin. Pero anong ginawa ng kaaway, mga mahal kong kapatid? Kaya maraming mga mananampalataya, kasama na sila Luther, ang napasailalim ng ganitong sistema. Pero salamat, dumating ang araw na sila ay pinalaya. Bakit? Nabuksan ang ikatlong selyo. Amen! Hallelujah! Ikatlong selyo pa lang tayo. Alam niyo ba kung nasaan tayo? Nasa pampitong selyo tayo. Wala tayo sa kaapat na selyo, ikalimang selyo, ikaanim na selyo. Tayo ay nasa ikapitong selyo. Kaya nga, tama yung sinabi ni Pastor Nestor. Kapag hindi mo nakitang nagbukas yung ikapitong selyo, hindi mo mauunawaan ang meron sa ating panahon. So hanggang dito na lang muna. Gustuhin ko man na pang isahang paksa lang ito, pero ang oras ay 12:17 na, mga kapatid ko. Babalik ba kayo sa susunod? Kaya lang hindi ako ang preacher sa Sunday. Ipangaral natin to sa Wednesday, kaya kung hindi kayo dumadalo ng Wednesday, meron kayong kalugihan.
Well, mangyari po ang kalooban ng ating Panginoon. So sana po kahit paano meron tayong nakita. Ang tinitingnan pa lang natin ay yung nasa backside. Na kada pagtanggal ng selyo, merong nai-expose. Pero alam nyo mga mahal kong kapatid, hindi mabubuksan totally yung aklat at makikita yung nasa loob kapag hindi muna natanggal ang lahat. Kinakailangang makalagan ang lahat para kapag kalag na ang lahat, bubuksan natin at makikita natin ng pagkalinaw. Pero alam nyo, hindi naman tayo ang nagbukas. Kasama lang tayo doon sa nagbubukas. Nabiyayaan ang mga mananampalatayang itinalaga na habang binubuksan ni Kristo, presente sila. Well, in symbolical, in visions, pero ipinapakita na sa bawat panahon, may mga mananampalataya na naiintindihan at naunawaan ang kanilang panahon sapagkat mayroong pagbubukas. Alam nyo, kapag naintindihan natin ano ang ikapitong selyo, mga kapatid, mas lalo nating maiintindihan ang pinag-aaralan natin sa umagang ito. Pero magtitiis tayo hanggang sa makarating tayo sa ikapitong selyo. Ano ang meron sa ikapitong selyo? Bakit napakahalaga nito? So, ang pitong selyo ay related sa aklat ng kordero. Sapagkat ang aklat ng kordero, ang aklat ng ating Panginoon ay nasilyuhan ng 7 tatak. Pero ngayon ay kinalagan ito. Kalag na ito. Pero dahil pinapangaral natin, tinuturo, isa-isa nating binubuksan. Pero sa katotohanan, mga mahal kong kapatid, bukas na po ito. Dahil binuksan na ito ng ating Panginoon. Atin siyang palakpakan, mga kapatid. Hallelujah. Kanina inawit natin yung The Original Life. Diba may bahagi doon, i-plus mo nga Sir Mary Ann. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid ko. Verse 1, at tayo, andun yung verse 1. So, ang dami nating hindi naabot. Yung pinaka mainam na bahagi ay nasa 7th seal, mga mahal kong kapatid. Mahay, excited na akong makaabot sa 7th seal. Alam nyo kung bakit? Wag na. Well, bibigyan ko lang kayo ng isang palaisipan na clue. Sa pagbubukas po ng ikapitong selyo, makinig kayo, wala na ang mercy seat. Sa pagbubukas ng ikapitong selyo, hindi na siya kordero. Sa pagbukas ng ikapitong selyo, isa siyang leon, mga mahal kong kapatid. At wala na pong bisa ang dugo. Ulitin ko, sa pagbubukas ng ikapitong selyo, para lang hintayin nyo yung kabuuan nito, wala na pong bisa ang dugo. Para kagaya yan sa paglalakbay ng mga Hudyo, may bisa lamang ang dugo habang andun sila sa lupain ng Ehipto, sa Goshen, na kung saan naglagay sila ng dugo sa amba ng kanilang pintuan. Pero habang sila ay nasa paglalakbay hanggang doon sa Promised Land, hindi po dugo ang dala nila. Kaya ang token sa panahon natin, ang dala natin mga mahal kong kapatid, well, hindi naman masamang pahalagahan pa rin natin ang dugo ng ating Panginoon dahil dyan tayo nagpasimula. Through by the blood of Christ, we are justified. Romans 5, dahil sa dugo ni Kristo, tayo ay inaring ganap. Pero sabi ni Juan, 1 John, Sister Mary Ann, 1 John chapter 1, verse 5 or 6, kung ako nagkakamali, i-plus natin. 1 John chapter 1, verse 5 or 6, paki-plus, at tayo aawit. This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. Verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truths. Verse 7, but if we walk
walk in the light, that is the seventh seal. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Diyan lamang po magkakaroon ng bisa ang dugo ni Kristo. May kakayahang magpatawad at maglinis at mag-alis ng kasalanan. Kung ang isang mananampalataya ay lumalakad sa liwanag ng kanyang panahon. So lilinawin natin yan, mga kapatid. Kaya nga hindi tayo nabubuhay sa the just shall live by faith. Hindi tayo nabubuhay sa kabanalan lamang, sanctification by Wesley. Nabubuhay tayo sa liwanag at dapat mabuhay sa liwanag. At ang liwanag na ito walang iba, ang Espiritu ni Kristo. It is the life of Christ. Sabi ni John, chapter 1 ng book of John, siya ang buhay. Siya ang liwanag, He is the light. At ang buhay ay nasa liwanag. Ang kailangan natin ay ang seventh seal. I-expose, kaya nga, nang buksan ang ikapitong selyo, mga kapatid, walang masyadong paglalahad. Sapagkat yun ay, nang buksan ang ikapitong selyo, ang makikita mo doon ay ikaw at si Kristo na iisa. Kinakailangang makita mo na mabuksan ang pitong selyo, na makikita mo na yung nandoon sa loob ng aklat, nang matanggal ang ikapitong selyo, na buksan ang aklat, nakita mo si Kristo at ikaw. Are you excited with that? Dapat nating makita na kasama natin siya. Pakanasain natin lalo mapalapit sa Kanya, mga kapatid. Awitin natin ito, tayo mananalangin, mga kapatid. Sa marahang pag-awit, asan yung bahaging may seven seals, Sir Mary Ann? Verse 2 ba yun? Nasa chorus pala siya. Ang ganda. Yung, the Son of Man, Luke 17:30, nasa seventh seal yan. Babasahin natin yan sa sunod. The Son of Man is revealed. Part po yan ng seventh seal. The seventh seal is unveiled. At kapag nabuksan daw po ang ikapitong selyo, makikita mo ang original na buhay. At ang original na buhay ay naroon sa original na binhi. Amen. Awitin natin yung verse 1 at tayo mananalangin, mga kapatid. May the Lord help us, help every one of you, mga kapatid. Alam ko hindi madaling maunawaan ito, pero ipinagkakatiwala ko po sa Panginoon ang lahat. God's attributes were manifested to His bride in this last age. We have caught the revelation by the last prophet's message, and we know, sana nga, makikilala mo kung sino ka talaga at kung para ka saan. Praise the Lord. Pag nabuksan at nakita natin bukas ang kapitong selyo, makikilala natin kung sino tayo. The original light. Hallelujah. The original seed. Yes, Lord. The original word is what I believe. The Son of Man is revealed. The seventh seal is unveiled. The original light. The original seed. Can we say amen, mga kapatid? So sana kahit paano, bagamat hindi natin naabot, nakita niyo, sa unang selyo pa lang na binuksan, marami tayong nakita. How much more kapag ang nakita natin ay ang panahon natin kinabubuhayan. Hallelujah. May the Lord help us and guide us, mga kapatid. Tayo manalangin. Isang maikling panalangin, mga kapatid. O aming dakilang Diyos, salamat sa pag-aaral namin ng iyong mga salita sa araw na ito. Lord, matagal ko nang gustong i-share ito sa mga kapatiran, sa iglesyang ito ng Nabuan ng La Purisima.
Pero tila po ba may pumipigil? Ako mismo sa aking sarili ay mayroong pag-aalinlangan ng mga panahong nakalipas. Naghihintay ng tamang panahon at pagkakataon kung kailan ito may papahayag sa kanila. At alam ko, Panginoon, Ikaw ang naktakda ng lahat ng mga bagay na nangyayari. Pinahintulutan mo na sa ilang mga pakikinig namin ng pangaral sa pulpitong ito, sa mga nagdaang linggo, buwan, laging nababanggit ang 7 selyo. At lalong-lalo na po ang ika-7 selyo, Panginoong Diyos. Tila po ba'y pinapakita mo sa amin na panahon na upang higit namin itong maintindihan. At salamat po, Panginoon, sapagkat sa araw na ito, pinahintulutan mo kaming pag-aralan ang iyong mga salita. At hindi lamang ito salitang ordinaryo, Panginoong Diyos, sapagkat ang mga salitang ito ay hiwaga, Panginoon. Itinago para sa karamihan. Na marami po sa mga simbahan, denominations, takot na basahin ang Book of Revelation. Hindi nila pinapahalagahan ang aklat na ito. Pero salamat, Panginoon, biniyayaan mo kami na makita ang yaman, ang biyaya, hallelujah, sa aklat na ito, Panginoong Diyos. At lalong-lalo na po sa pinag-aaralan namin paksa, ang 7 selyo, Panginoon, at ang aklat na tinatatakan nito. Dalangin ko po na Ikaw po ang magpahayag nito sa aking mga kapatid. Tulungan mo po, Lord, ang bawat isa amin. Nagawa ko po ang aking maliit na bahagi, ang aking maliit na kakayanan, nagamit mo. Ngunit ang higit na pagpapaunawa ay nasa iyo, Panginoong Diyos. Kung kahit sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat hanggang sa pagpapatuloy ng paksang ito, Panginoon, sa iyo ko po ay pinagkakatiwala. Maraming salamat po sa iyo. Ibinabalik namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila. At aming hiling ang lahat ng ito dalangin sa iyo pong dakila at banal na pangalan. It is only in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.